video, meron tayong existing po na loan app na i-review. Sisilipin ko at again, susubukan ko ulit ito. Kasi last year, nasubukan ko na po itong loan app na ito, which is si V Plus 2025. Alam mo po, familiar na tayo sa loan app na ito. Ako mismo, na-try ko siya last year. At sabi ko naman sa inyo, kapag mayroong bagong update ang loan app, existing loan app dito sa Play Store, ay sinisilip ko po talaga ulit yan. Tinitingnan ko ano nga ba yung bagong update niya. Kasi this year 2025 po is nagkaroon po siya ng update, which is legit po itong nakaregister sa SEC website under po kay Philippine Vastness Lending Corporation. Well, balik tayo sa Play Store to download this app. So malalaman natin nga ano ba talaga yung nagiging bagong update dito sa V Plus loan app. Well, this time I'll install again kasi na-install ko na po itong loan app na ito. So install po ulit natin. Then upon opening, i-allow lang po natin itong mga nagpa-pop up dito. And then dito po sa dashboard po ni V Plus, meron po siyang loan offer still na up to 50,000 pesos. Pero again, hindi guaranteed to. Sa mga first time na mag-loan dito, na maaprubahan tayo sa ganito kalaking amount. So mag-i-start po tayo usually sa mga small amount lang. So without further ado, click po natin tong apply now. And then here po, I need to provide again my mobile phone number here. And then after that, magsasend po sila ng verification ko sa mobile phone number ko. And then i-enter ko lang po yan to sign up. So after that, I need to provide agad-agad yung aking ID information. So, ito nga po pala yung mga IDs po na tinatanggap po ni V Plus. So, halos lahat naman nandito, no? May recommended ID type siya, meron din siyang other option. Pero here po, ang pinili ko po is yung other option, which is si voter's ID. And then after that, we need to have a photo of our ID. Picturean po natin yan. And then agad-agad po madedetect naman po nila yung ating ID. Mag-auto-fill up po yung details po natin dito. Like our full name, our ID number, and then our date of birth. So, confirm and submit lang natin to kung tama yung mga details natin dito, and then magpo-proceed po tayo sa facial recognition or facial verification. So here, of course, magsi-selfie lang po tayo dito, and then i-submit lang po natin, and then right after that, so kailangan po natin i-provide yung ating identity information naman. So dito po parang basic information po natin ito, which includes our education, marital status, number of credit cards, email, gender, addresses, loan purpose, and then buti na lang po optional dito yung kanyang Facebook account, Viber account, alternative mobile phone number, lahat ito ay optional. Alam niyo naman na ayaw natin mag-provide mga ganitong info. Buti na lang hindi siya sa pilitan. So next po tayo, which is the work information. It says about our income details and other work-related details po dito. So dito po, no, kahit ang profession po natin ay student, housewife, unemployed, so kailangan pa rin po natin mag-provide ng ating company name, company address, industry, salary, income details. So kailangan pa din yun. Pero nilagay ko lang po sa company name is none, and then yung aking phone number is yung phone number lang din. Yung address na nilagay ko ito, yung address ko lang din. So parang ganun lang din po yung nilalagay ko para lang ma-fill upan siya para makapag-proceed tayo sa next step. So move on tayo to the next step, which is the emergency contact or the contact information. So dito po nagre-require po sila ng 5 contact person po at magda-direct po ito sa ating phone book list. Hindi po siya manual fill up. So we must be ready na lang sa ating contact information dito, and then next step po tayo, which is the withdrawal information na. So pipili po tayo either e-wallets or bank accounts po natin. Pero kapag mga ganitong mga loan app po, I don't recommend na gamitin po talaga natin yung ating bank accounts information dito. Usually lang ginagamit ko po dito is through e-wallet talaga. So maliban na lang, no, kung nagre-require talaga sila ng bank accounts. Kasi may mga ganong loan na pen na ayaw nila ng e-wallet. So wala silang ibang choice kundi bank accounts lang talaga. Well, ang pipiliin ko po dito is e-wallet. Marami silang mga e-wallet choices dito, so pipili na lang po tayo. And then, ang pinili ko po dito si GCash. Guess what? Ayaw niya mag-proceed kapag si GCash yung pinili ko. Nakalagay po dito, the bank card has been bound. So, ayaw po mag-proceed kapag si GCash po yung pinili ko. Kasi nga, diba, nasabi ko naman sa inyo na nakapag-apply nga ako last year. And si GCash account ko po yung ginamit ko noon, kaya hindi niya na tinatanggap. Well, I need to change, no, my withdrawal info here. I change it to my PayMaya account or my Maya account, no, and then nag-proceed na siya. And then guess what? Meron po akong offer ngayon na 6,000 pesos. So, last year, ang offer nila sa akin ay 4,000 pesos lang. So, as first timer again dito, so ginarantan po nila ako ng 6,000 pesos. Malaki na to for emergency purposes, ang pecha de peligro, at kung kinapos lang tayo, nangangalaran talaga tayo ng funds. So,
So, malaki ito. Pero hindi po tayo nagtatapos dito kasi hindi pa po natin alam kung magkano na lang din yung marireceive natin. Ganitong amount nga, pero grabe rin naman lang yung marireceive na lang natin is ganito na lang kaliit, di ba? Kaya nga naman inaalam natin. Well, dito sa loan period niya, meron siyang offer na 2 periods and 3 periods. So, aalamin natin to kung ano yung interval ng periods niya. So, dito po sa repayment schedule niya, so, nakalagay dito, ang interval niya from the day na nag-apply ako to up to this first period ng repayment plan niya is 15 days po. Kaya kahit paano, hindi siya 7 days ngayon. So, 15 days po yung offer niya, which is, ito yung nagbago kay V+. Kasi the last time po na nag-apply ako kay V+, is within 7 days po talaga, kailangan ko siyang bayaran na. So, ganun siya kalala dati. So, ito siguro yung bagong update niya na medyo hinabaan na yung first term period niya and medyo tumaas yung aking loan offer. Well, sinilip ko nga po yung repayment details ko po dito and then ito na nga. So, nakalagay na dito yung aking schedule of payment, first term and then second term. So, parang nagiging walang kwenta kasi itong second term, guys, kasi babayaran ko siya after 120 days, which is yun nga yung pinopromote nila, diba, na after 120 days to pay, which is nagiging walang kwenta kasi yun. Kasi yun mo pa siya babayaran for 60 pesos only, diba? So, parang walang nagiging kwenta yun. Well, eto na nga. So, meron po siyang fees dito sa baba. Nakalagay na may service fee po siya na 2,280 pesos. And kung mapapansin nyo, nakalagay na minus. Ibig sabihin, ima-minus tong 2,280 sa 6,000 na loan amount ko. Pero, meron siyang i-add na discount, itong VIP discount na 1,380. Kaya nga naman, lumalabas po na kapag ima-minus po natin itong 2,280 sa 1,380, so ang upfront service fee niya nga po is 900 pesos. And then nakalagay dyan, minus 900 pesos. So, ibig pong sabihin nito, hindi po natin buong matatanggap ang 6,000 pesos. So, ima-minus po itong 900 pesos na service fee. So, kung ang loan offer ko ay 6,000, 5,100 na lang po yung marireceive ko. Lumalabas po na yung service fee niya po is 15% for 15 days to pay. Well, sinilip ko po yung aking loan contract po dito kasi nandito na po nakadeclare yung aking repayment plan eh. So, nakalagay po dito na ang babayaran ko daw sa first period is 6,840. Grabe, no? 6,840 sa first payment ko dito, which is kotang-kota at sobrang bawing-bawi na sila doon. Kasi ang marireceive ko na lang, diba, 5,100 pesos. Pero ang babayaran ko sa first term, which is 6,840. Grabe, ang taas ng patong nila doon. Ang taas-taas talaga. Kasi tinotal ko yung effective interest rate niya in a whole talaga. So, lumalabas po na 30% of the whole loan amount po yung talagang nakikinabang sila or kinukuha nila sa akin. So, medyo mabigat siya kasi malaki yung loan offer ko eh. 6,000 pesos. Kung ito ay 1,000 pesos lang, hindi siya masyadong mabigat. Pero kasi mataas, kaya mataas din yung amount na talagang nakukuha nila sa akin. Which is, hindi ko po nire-recommend yung mga ganitong loan up. So again, wala naman akong magagawa. Kung gusto niyo pa rin mag-try dito sa loan up na ito, at least nga na-share ko siya sa inyo, naging aware kayo dito, nakita niyo yung flow ng application. And utang na loob, sana huwag niyo nang itry kasi grabe talaga ang taas ng kinukuhaan nila. Pero again, sabi ko nga, it's up to you. Kayo pa rin naman nagde-decide yan, pero pag-isipan yung mabuti at paulit-ulit. Well, patuloy na lang po ako mag-update sa inyo sa mga bago pa pong loan apps sa umuusbong or sa mga existing loan app na patuloy po nag-a-update at nag-in and out sa App Store at saka sa Play Store. Kaya po dapat nakasubscribe kayo and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. Thank you po for watching this video. Bye!